Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 21, 2026 at sa araw po na ito, hindi maganda ang araw ng mga Duterte supporter sapagkat yung pinapangarap po nila na makatambal na si Vice President Leni Robredo at ngayon Mayor ng Naga City, dapat ito ang kinikilala na lang natin na Vice President ay nagkita po kasama po si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakatuwa sapagkat ito pong dalawa po na ito ay talagang magkalaban sa halalan. Tinalo ni Mayor Leni Robredo sa pagka-vice presidente si PBBM noong 2016 at tinalo naman ni PBBM sa pagkapangulo si Mayor Leni Robredo noong 2022. At since then, ang mayor po ng Naga City ay naglaylo po ito sa politika. Kumandidato po ito sa pagka-mayor nito lamang 2025 at nanalo nga po. But prior to that, ang una po nilang pagkikita ay noong October 17, 2024 sa inaugurasyon po ng Sorsogon Sports Complex. Marapatin po natin balikan ang pangyayari po na yon. Nakakatuwa kasing makita na ang dalawang magkalaban sa politika ay nagkakaisa para po sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa ang kilalang magkatunggali sa politika, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Nangyari yan sa Sorsogon sa inaugurasyon ng tinaguriang pinakamalaking sports venue sa Bicol Region, ilang buwan bago ang eleksyon 2025. Ang tingin ni Senate President Cheese Escudero na nasa likod ng paghaharap ng dalawa, unang hakbang ito sa paghilom ng mga sugat at anumang di pagkakaunawaan ng dalawa. At mula po sa Sorsogon, nakatutok live si Jonathan Manda. Jonathan. Ito nga po, binalikan lang po natin yung balita at dito nga po, nagkamayan ang magkatunggali sa politika na si Mayor Leni Robredo na noon ay civilian pa kasi naglaylo po siya sa politika at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakakatuwang isipin na after ng mahigit sa isang taon, ito na po ngayon yung naging sitwasyon. Nagtagpo po silang muli sa Naga City para po sa kapakanan ng ating mga kababayan diyan po sa Bicol Region. Dito natin makikita na ang dalawa, inuuna po talaga ang pagsisilbi sa bayan at sa mga kababayan po nating Pilipino at hindi po namumulitika. There is always time sa politics pero sa panahon ngayon na napakaaga po, dapat ang mga nakaupo po sa ating gobyerno hindi po iniisip yung politika na mahigit 2 taon pa bago po sumapit. Alam niyo naman siguro kung sino ang tinutukoy kong pamumulitika na ang pinagagagawa sa kasalukuyan. Mamaya babanggitin po natin yan at pag-uusapan. Pero ngayon focus muna tayo dito po sa napakagandang tagpo kung saan nga ito nakakagulat kasi si Pangulong Bongbong Marcos, special mention niya yung kanya pong suot na medyas. Ipinakita niya po ito sa media. Yan, itinaas niya po. Maliit lamang po yung picture dito sa ating thumbnail. Pero bahagi po ito ng kuha ng video kung saan tinaas ni Pangulong Bongbong Marcos at ipinakita sa media yung kanyang suot na medyas na kulay pink to honor Mayor Leni Robredo. Napakagandang gesture para kay Pangulong Bongbong Marcos sa unang ginang naman ng Naga City. Ito po yung video niyan mga tol. Panoorin at pakinggan po natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos kanina at syempre yung pagmamalaki niya na ang suot-suot niyang medyas ay kulay pink. Balikan muna natin yung medyas na pink. The most political thing that I did today, I wore my pink socks. Yan. My socks in honor of Mayor Leni. Suot niya ang pink na medyas para po kilalanin si Mayor Leni Robredo. Nakikita na ba natin ngayon yung pagkakaisa sa 2028? Nako, kakabahan na yung mga supporter ni Pusit, lalong-lalo na yung nangangarap. Nililigawan po kasi ng ilan Ito pong si Leni Robredo para maging katambal
ni Sara Duterte, may mga DDS na nagpapagbango ngayon ng kanilang mga pananalita towards Leni Robredo, samantala nakalimutan na nila noon na winalanghiya po nila itong si Leni Robredo. Ako, I could honestly say na during the campaign season of 2022, I never talk ill words dito kay Mayor Leni Robredo. Makikita nyo po yan sa mga video po natin before. Ipinangampanya ko si Pangulong Bongbong Marcos laban po kay Leni Robredo, but never ko pong sinabihan na bobo si Leni Robredo kasi I know for a fact na hindi po bobo si Leni Robredo, hindi po ito katulad ng tinatawag ni Ramon Tulfong baliw na nangangarap po na maging presidente. I watched several interview nito pong si Leni Robredo at hindi po bobo yung tao na nakita ko sa mga interviews po na yon, no? Siguro din naman, bagamat makakaiba tayo ng paniniwala, hindi naman siya hahangaan ng marami pong mga scholars, marami pong mga matataas ang pinag-aralan kung bobo si Leni Robredo. It happens lamang talaga na magkaiba yung kulay po natin sa politika, kaya ayoko po sa kanya nung mga panoong iyon. Pero dito po sa mga nakikita natin ngayon, mga tol, senyalis po ito ng pagkakaisa. Pagkakaisa hindi naman sa politika so far, pero pagkakaisa para po pagsilbihan ng maayos ang mga kababayan po nating Pilipino sa Bicol Region. Napakaganda pong tagpo nito, no? Kasi bibihira po yung ganitong sitwasyon. Marami pong mga politiko ang kapag ka nanalo na, ang laging nasa isip ay kung paano paghihigantihan yung lugar kung saan siya ay natalo. Ang dami pong ganong politiko no? O ngayon, panoorin po natin muna. Unahin na po natin si Mayor Leni Robredo, yung kanyang interview po kanina. Balikan po natin ito, mga tol. Ito, i-clarify ko lang na as early as January 26, pinaghahandaan na to. Kasi yung Naga is one of the pilot sites all over the Philippines sa Oplan Kontrabaha ng programa ng administrasyon. Alam ko, ang ibang sites, Tuguegarao, NCR, Bacolod, Rojas City, Cotabato, tapos kami. So, ang head ng project, si Yusek Kalima ng DPWH, so mula pa January 26, pinagpaplanuhan na. Ang pinaka-idea ng Oplan Kontrabaha Kaya is to tigilan nyo mga DDS, yung paggawa-gawa ng mga eksena na after lamang ng pahayag ni Sara Duterte na kumandidato sa pagkapangulo saka mangyayari ito. No, maliwanag na nauna po ito. Palibasa kasi kayo, ang iniisip ninyo kagad ang maupo yung baliw ninyong vice presidente ayon kay Ramon Tulfo, no? Ito po, ang ating Pangulo, si Mayor Leni Robredo, dahil nga po sa kalagayan ng mga kababayan po natin dyan sa Naga City at mga karatig po na lugar sa kabuuan ang Bicol Region, ang iniisip po, kung paano sila makakatulong, hindi po yung pamumulitika. explore yung mga green infrastructure over yung mga gray infrastructure para mabawasan yung problema sa baha. Ang Naga, lagi talaga kami binabaha. So yung recommendations early on, nung January pa, na ang DPWH magpapadala dito ng mga equipment. Tapos yung pinakaunang plano, magkakaroon siya ng launch na dadating sa presidente. I think, ang understanding ko, nagkaroon na ng launch sa Bacolod ba? I think, basta may mga lugar na nagkaroon na ng launch na pinuntahan talaga ng presidente. So this is just one of the trabahong pinupuntahan niya na kami, very thankful kami na nakasama sa programa kasi talagang kailangan namin to. Pero, nung, I think, Sunday or Monday, dumating na yung, talaga nakaset siya for tomorrow. Nung Sunday or Monday, dumating na yung mga equipment. Ang sabi nung DPWH, yung instruction daw sa kanila, wag na hintayin yung launch. Na-agree naman kami na dahil nandiyan na yung equipment, umpisahan na yung trabaho. Kasi yung pinaka-problema namin, wala kaming equipment. And wala kaming mahiraman kasi ang kailangan talaga yung amphibious na excavator. Yung mga excavator na meron dito, hindi siya amphibious, hindi siya nakakababa sa waterways. Ang meron lang talaga DPWH, pero iisa. So parang nag-purchase yata sila ng iba pa. So ngayon, meron 3 na binaba dito sa amin. Tapos meron ding 2 na yung parang panghigop ng mga nililinis. So inumpisahan na yung trabaho nung Wednesday.
Dahil nakita na kaagad yung results inumpisa ng trabaho ng Tuesday, may nakita ng dramatic results as of Wednesday, nag-decide yung DPWH at PMS na hindi na siya launch. By the way, habang natin pinapakinggan yung kanyang interview kahapon, ito po yung kasalukuyang nagaganap diyan po sa Naga City, ano? Naka-live po ang katatapos lang pala, pero ito na lang po ang i-play natin, no? Habang nag-uusap yung dalawa, ito, at iba pang mga opisyalis ng ating gobyerno, yan po yung sitwasyon sa Naga City, no po? Ituloy po natin yung audio dito kay Mayor Leni Robredo habang ito. Parang bibisitahin na lang ni Presidente yung naumpisa na. So tomorrow, ang expectation namin, dadaanan yung mga sites na naumpisahan na para makita siguro pakitaan namin siya ng itsura ng before sa yung after, with the hope na because of what DPWH is doing, sa susunod na... Natatawa ako sa mga tatanga-tangang DDS. Ang tindi ng galit nila sa mga dilaw, and perhaps ang mga Marcos loyalist, mauunawaan natin na galit kayo sa dilaw. Ako kasi, PBBM supporter ako, sumulpot lang naman ako nung Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos o nag-announce siya ng kanyang kandidatura. Hindi naman po ako Marcos loyalist para po sa kaalaman ng lahat. At wala akong pakialam before sa politika. Ang pinakahuling suporta ko sa politika, to be honest with you, kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada At since then, nung matalo si Fernando po sa pagka-presidente, nadismaya na ako at ako po hindi na naging interesado sa politika. Kaya basically, I am not a yellow nor a Marcos loyalist. Pero itong mga DDS, galit na galit sila sa mga dilaw. Ang hindi nila naiisip, sagradong dilaw, ang mga Duterte. No? And it happens na tinake opportunity nitong si Rodrigo Duterte, yung pagiging malapit niya sa mga dilawan noon para manatili sila sa pwesto. At the same time, nung nakita niya na pwede ako magpakalat ng mga kasinungalingan laban po sa dating Pangulong Aquino at sa administrasyon pong ito, yun po yung naratibo nila. Kaya pinakalat po niya sa kanyang pangangampanya yung kontra korupsyon, kriminalidad at illegal na droga. No? Ang daming nabudol ni Rodrigo Duterte. Ang problema, nung nakaupo na po siya, yung kanyang mga pinangako wala pong natupad. Kontra korupsyon, ang daming korap sa kanyang administrasyon. Kriminalidad at illegal na droga, ano ang sabi ng Quadcom report? Si Rodrigo Duterte ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. O baka sabihin ninyo, fake news ka na naman Hindi ako nagsabi niyan Ang nagsabi po niyan, walang iba kung hindi ang namayapa pong si Congressman Romeo Acop. No? Binasa niya po yung report ng Quadcom. At sa pagbabasa po niya ng report na yan ng Quadcom na almost 30 minutes, bahagi po niyan ay ang mga katagang si Rodrigo Duterte ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Dito hindi tayo ng fake news, hindi katulad ng mga tatanga-tangang DDS na paniwalang-paniwala. Biruin mo, pati ba naman si Dingdong Dantes, no, gagamitin po nila para lamang lokohin ang mga kapwa nila DDS. Biruin mo itong Ami Imperial Ugay, naka-verified pa ang kanyang account sa Facebook. Sabihin ba naman, Dingdong Dantes said, nakakatakot pag nanalo si BP Sara. Nakikita ko sa kanya ang tapang, talino at abilidad na may kakayahang mamuno gaya ng kanyang ama. No? Akala mo, ipine-frame na negative kay Sara Duterte pero positive Tapos palalabasin na si Dingdong Dantes ang nagsasalita. Eto ngayon, sampal sa muka nitong Ami Imperial Ugay. Sabi ni Dingdong Dantes, hindi ko to sinabi. Ganyan po ang mga tatanga-tangang Duterte supporter. Sila po yung mahilig magpakalat po ng fake news tapos ibabato po nila sa mga nagsasabi po ng katotohanan o nagre-react po sa katotohanan. Balik na po tayo dito po sa interview kay Mayor Leni Robredo.
na heavy rains dito, kung hindi man mawawala yung baha, maiibsan. So ito, ang assurance sa amin, naiiwan muna dito yung mga gamit. Even after the President's visit, para tuloy-tuloy yung paglinis. Tingin ko, napakalaking tulong siya sa amin. Kung merong gamit dito na tuloy-tuloy, naglilinis ng waterways, nagde-desilt ng aming mga rivers, ang laking bagay nun for us. Just to get a categorical answer, kasi nagbili na naman po kayo ng paglilinaw. Hindi na set at hindi po dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to. In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts ng mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post pa ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. So, baka muna tayo. Sundutin ko lang, ma'am, kasi I'm sure naririnig nyo rin po kung gaano ka. Wala pang isang taon na nakaupo yung mga nanalo noong 2025. Politika na kagad ang iisipin. Kaso lang yung isa, mahigit 3 taon na. Kaya atat na sa 2028. Kakaiba, di ba mga tol? Talaga nga naman, no? Kasi yung clamor galing sa iba pong politiko, for example, si Representative Egay Elisa, sinabi niya na kayo ang strongest bet against Vice President Sara Duterte come 2028 presidential elections. Sa akin kasi, lahat naman entitled to their opinion. Pero, kung papansinin ko yung mga ganon, hindi ako makakatrabaho. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Anong kumandidato ako as mayor, in-offer ko yung sarili ko para magtrabaho. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako kumandidato. And how do you feel, ma'am, sa ganitong mga pronouncements na hindi lang po galing kay Representative Denise, marami na rin po nagsasabi analysts na kayo po ang Sa totoo lang, sobrang focus ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung election. Gaya na sabi ko, 3-year term ito, hindi pa nga kami nakaka 1 year. At ang dami pa naming problemang kailangang ayusin. Tingin ko yung primary obligation ko ngayon para sa bansa, ipakita ko what is possible dito sa amin. Kasi kung hindi ko yan mapakita, di ba? Kung hindi ko nga maayos dito sa amin, paano pa yung buong bansa? So sa akin, relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. No? Hindi yung pamumulitika. Ang aga-aga, February 18, 2026, ako, si Sara Duterte, kakandidato sa pagkapangulo. Hirap na hirap pa basahin yung kanyang binabasa no? Kaya tuloy yung mismong mga supporter niya, unti-unting nalalagas Panoorin nyo itong video ni Jam Magno, I don't think I will see you by the end of 2027 if your idol gets impeached. Did you know that? Hindi Did you know that if she gets impeached, bisan barangay Kagawa, di siya kadagan? Hindi yan yung gusto kong ipanood sa inyo. Dito tayo sa isa. Ito. Let me remind Yeah. you, all assume I'm mad at Sara Duterte. I'm not. But I do resent her because she is the very reason her father is in the ICC. Let me explain. Real talk yan. Lest we forget that after PRRD, the mayor Itong nagsasalita si Jam Magno, sagradong supporter po ito ni Rodrigo Duterte. Pero look at her. No? Ano yung mga sinasabi niya? Si Rodrigo Duterte, sinusuportahan niya, bilib siya kay Rodrigo Duterte, pero parang isinusukan niya si Sara Duterte. Pakinggan ninyo ito mga tol. of Davao City is Sara Duterte. She's actually part of the problem that put him in the ICC. We can't deny that involvement. She truly is part of that problem. If anything, she is the reason why he's still there to this day. She is partly the reason why, or not really partly, but hugely responsible for why he's there and not here with us. And that's what I do not want to support. I do not want to support a wannabe like Sara Duterte. Wannabe. I don't want her to make us all believe that if she is going to be president, we're gonna enjoy the golden years of having another Rodrigo Duterte.
Pero siyempre, isa ako sa magdi-disagree sa sinabi niya na golden years ang panahon ni Rodrigo Duterte. Anyway, hindi naman mahalaga na yun sa akin. Nakaraan na yan. Alam naman natin kung anong katotohanan dyan. Pero ang maganda dito, kung paano niya sinusoplak, ito pong si Sara Duterte. Because she's never going to be that. Let me remind all of you that Sara Duterte caused PRRD's demise in the ICC. Why? She didn't behave. She insulted the very people that was supposed to help her. Oh. Sino ba namang tanga na tutulong pa? Kung Ang tanong ko nga, baka alam ni Jam Magno eh. Baka alam mo, Miss Jam Magno, sino ba yung tinutukoy na di umano yung anak ni Rodrigo Duterte na instead na pakinggan ni Rodrigo Duterte yung payo ng kanyang mga kaibigan, advisor na wag nang bumalik dito sa Pilipinas noong March 11, 2025, ay may anak niya di umano, hindi natin kilala kung sino yon, ang nagpayo kay Rodrigo Duterte na dapat daw bumalik dito. No? Bumalik at ipakita sa publiko na matapang siya, handa siyang harapin ang lahat, pero sa likod daw nun, wala daw katotohanan yung warrant of arrest, pero mali. Mali yung anak. No? Pero ang nakikita at sinasabi ng ilan doon, kaya daw po ginawa ng anak yon para daw po sa kanilang political ambition. Kasi kung si Rodrigo Duterte magtatago na sa ibang bansa, mawawalan po ng clout. No? Si Rodrigo Duterte kasi yung haligi talaga ng kasikatan ng mga Duterte. Ngayon, nagagamit patuloy ng mga anak niya yung pagkakakulong niya doon po sa Hague, Netherlands. No? Sinasabi na ganito, mahina na, matanda na, willing nang pumanaw. Sana wag munang pumanaw itong si Rodrigo Duterte, mga tol. Tuloy natin ang pakikinig po dito. insulto mo sila, di ba? Let me remind you that kaya ka nga tumakbo as Vice President, kahit ginusto namin na maging presidente ka, kasi ayaw mong i-inherit ang legacy ng tatay mo. Tapos ngayon, gagamit-gamitin mo para sa sympathy vote. Diba? Because wala ka naman talagang ambag, girl. So, what law have you created? How many lives have you changed because you did something? Huwag mong angkinin, Diyos mio, ang trabaho na ginawa ng tatay mo. Ang blood, sweat, and tears and political leverage that your father has built for years as a public servant. Hindi yan pwedeng i-inherit mo lang, girl. Tapos ngayon, magagalit kayo sa akin, thinking na, pinersonal kita at siniraan kita. No. I just hate the fact that people don't... DDS tong nagsasalita. Hindi po ito kakamping. Hindi po ito loyalista. DDS po yan, ha? DDS. seem to understand that dahil nga sa'yo, nasa ICC si PRRD, hindi dahil kay Marcos, hindi dahil kay Romualdez. Kasi sino ba namang tanga? Natutulungan ka pa. Ang bastos-bastos mo. Sige nga. Iti-threaten mong papatay, di ba? Iinsultuhin mo, gagawa-gawa ka ng istorya, gagaguhin mo, madadamay kaming mga Pilipino, tas gusto mong tutulungan ka para protektahan si PRRD, kasi yun dapat ang trabaho mo, Inday. Yun dapat ang trabaho mo, na protektahan si PRRD, kasi alam mo na mangyayari talaga to lahat. Pero yun nga. Ang hindi alam ng mga Pilipino, ginawa mo to lahat kasi gusto... Ngayon, pinepersonal nila si Jam Magno, sinasabi nila, papalit-palit naman daw yan ng lalaki sa buhay. Anak ng teteng talaga tong mga tatanga-tangang DDS na ito. Nakikita niyo yung pagkatao ni Jam Magno, buhay niya yon, pero hindi nyo nakikita yung pagkatao ng idolo niyong si Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte mismo, ilang babae meron siya. Di ba pumutok nga na 13 yung kabit niya? No? Tapos, ang katotohanan, lantad talaga na meron siyang naging common law spouse o wife. Ito pong si Hanelet Abansenya. Tapos may mga pumutok pa na dating konsihala. Tapos pumuputok ang issue kay Ruina Garma at kung sino-sino pa. Inamin nga mismo ng anak niyang si Sara Duterte, di ba? Sila yung nagsabi nun, hindi naman chismis lamang sa publiko. No? Kaya wag niyong batuhin ng rumi si Jam Magno.
Kung nagkamali man si Jam Magno sa kanyang pagmamahal sa nakalipas na panahon, wala tayong magagawa. That's life. No? After all, ang moralidad, depende po yan sa perception ng tao eh. Ako, hindi ko sinasabing moral ako. No? Immoral ako. Pero, pagka may mga pagkukulang ang iba, hindi ko yan titingnan bilang masama. Lalong-lalo na sasabihin mo sa harapan ng publiko, palalabasin mo na ang sama-sama ng tao na ito, kung sino-sino lamang ang pumatol na lalaki, samantala kayo mismo, o kaya yung idolo nyo mismo, higit pa doon yung ginawa. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Gustong-gusto mo talaga na nasa ICC siya para magamit mo pa siya. Because as a good father to you, na bumabawi, kasi yun naman talaga ginagawa ni PRRD ngayon, bumabawi siya sa mga nagawa niya sa mga anak niya. At alam naming lahat yan. Alam ko yan. That's why I will never support you as president because I really will not support a wannabe Rodrigo Duterte. Because there will never be another Rodrigo Duterte. Ganyang kabilib si Jam Magno kay Rodrigo Duterte. Pero wala na akong pakialam dyan. Alam naman natin yung katotohanan eh. Ang maganda lang dito, masakit para sa mga DDS na kapwa nila DDS nagsasalita ng hindi maganda kay Sara Duterte. You will never have his heart because that's what you don't have, Inday. You don't have the heart to serve the people. I met you, remember? You are as frigid as your black dress from yesterday. All starch, no heart. You are rayon. You're not cotton. Diba? Palamigin muna natin yung sitwasyon at lalo natin busitin ang mga DDS na nanonood sa atin ng mga tanga. Pakinggan natin ngayon yung naging pagpapaunlak ng interview ng ating Pangulo sa media kanina. These are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of along the Bicol River. Alam naman natin, ito basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig, kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto. Kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Lenny is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, andyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito, it will take time, but marami na tayong mga intervention na pwedeng gawin, such as tools that At least dito nakikita natin talaga na nagtatrabaho ang ating Pangulo. No, tapos yung Vice Presidente natin ngayon na hindi ko mawari kung ano bang trabaho ginagawa nito, yun pa yung mataas ang performance rating. No? Sige nga mga tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon, latagan nyo nga kami ng mga nagawa ni Sara Duterte. Ano ba nagawa ni Sara Duterte bilang Vice Presidente? Pumunta sa patay, makipaglamay, magtanim ng puno, magtanim ng halaman, libre ng sakay, ano pa, bukod pa doon. Nagawa ba ni Sara Duterte, comparatively speaking, yung nagawa ni Leni Robredo nung Vice Presidente po ito sa panahon ni Rodrigo Duterte? Tayo, whether you like it or not mga tol, mga loyalista, hindi natin maitatanggi na merong angat buhay na nakatulong sa mga kababayan po natin Pilipino. Tanggapin natin ang katotohanan na yan, maging realistic po tayo. Huwag po natin bulagin ang sarili natin dahil lamang sa kulay sa politika. Pero itong si Sara Duterte, saan banda? Pagka pinagkumpara nga itong dalawa na ito, si Sara Duterte at saka si Leni Robredo, napakalayo. Sabi nga ni Ramon Tulfo, para kang nagkumpara ng Mercedes-Benz, pabor para kay Leni Robredo, at di padjak o tricycle, pabor para kay Sara Duterte. Ganon kalayo ang pinagkaiba nila. Asar na asar tuloy. Wag na kasi kayong manood sa akin, mga Duterte supporter. No? Nagagalit lang tuloy kayo eh. Sinasaktan ninyo yung sarili nyo. Mga masokista ba kayo? Gustong-gusto ninyong sinasaktan ng inyong sarili? Nood pa kayo ng nood sa akin? Tatangan nyo talaga eh.
Tuloy po natin. Ang pakikinig, medyo mahina yung signal kanina eh. Dahil nga, it is Bicol River Basin, ang plano na talaga natin gawin ay lahat na dapat makapulitin natin paano sa basin. Dahil, again, as Mayor Lenny was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Huwag na kayong magtangka, mga tangang DDS. Matatalino mga manonood dito. Tingnan nyo, pinagsisisipa na kayo. Salamat sa mga moderator po natin. Pagsisipain nyo po yung mga tangang DDS na yan. Kasi mga tol, hindi na ako naniniwala na kahit anong sabihin po natin dito, na kabutihan o katotohanan, ang mga tangang Duterte supporter na ito, Duterte solid pa rin ang mga yan. Wala na tayong mababago dyan. Kaya wag nyo na po akong sabihan na mapapakinggan nila tayo at magbabago pa isip nila. Wala na pong pag-asa ang mga yan. Ang suportahan po natin ngayon, yung mga advokasya ng ating Pangulo, ng ating gobyerno at ipakalat po ito sa mga neutral. Yung mga busy po sa pang-araw-araw na pamumuhay, baka maloko, baka mautupo nitong mga tatanga-tangang DDS eh. Tama na sila na lamang po ang tanga, pero yung mga kababayan po nating Pilipino dapat maging well-informed sa mga nangyayari po sa ating lipunan. Ito, dissertation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Okay? Alright. Ito na, politics na. Natatawa si Pangulong Bongbong Alam mo, Marcos at si Mayor Lenny Robredo pag politika pinag-uusapan kasi napakaaga pa eh. Pero itong mga Duterte at supporter nila, puro pamumulitika na kaagad ang iniisip. I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. Ayan na. My Grabe, pikon na pikon yung mga tangang DDS eh. Oh. Naka-pink socks si Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Bilang pagrespeto at pagkilala yan kay Lenny Robredo. socks in honor of Mayor Lenny. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed the Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, you know, Uulit-ulitin ko ha, mga tangang Duterte supporter. Huwag kayong manonood sa tanga. Sabi nyo, tanga ako. Tapos, manonood kayo. Ako, di ako nanonood sa tanga. Pag tanga, di ko kinakausap. Kaya nga hindi ko binabanggit mga pangalan ninyo eh. Kasi mga tanga kayo eh. of course, you know, that of the storms. But the problem, the immediate changing is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got set. Medyo mahirap pakinggan yung press conference kasi na mahina po yung signal eh. Siguro balikan po natin ito kasi pikon na pikon yung mga tatanga-tangang Duterte supporter dito sa kapwa nila DDS. Oy, mga tangang DDS na nanonood sa akin ngayon, ito pakinggan ninyo. Oh, ito hindi to tanga. Matalino to si Jam Magno. You think na galit ako, na dapat matakot ako when you're president. Girl, you are an abomination if the Filipino people will elect you. It will be a reflection of the Filipino taste. Diba? We aim for Rodrigo Duterte but we'll just settle for a Sara just because she shares a family name. How sad. Hindi naman ako galit sa'yo sa personal na reason. Siguro naiinsulto kasi how can I support a president kung alam kong mas matalino ako? And girl, kaya kong mag-extemporaneous na wala akong binabasa. Kaya kong maging coherent, maging kalmado. Lalo na pag tinatanong ako sa trabaho at responsibilidad ko. Si Sara Duterte ba? Kaya yon? Kaya ba ni Sara Duterte yun? Hindi yata kaya ni Sara Duterte yun eh. Oh, ito po yung hanapin nga natin yung medyo mahabang video ni Sara Duterte, ano? Ito yun eh. Yung
Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo, di ba? After ako nag-resign sa DepEd. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. Ito pa, forward natin. Di ba? Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Vice President to, mga tol. Vice President yan. Parang palingkera lang eh. Pero ang pinaka-worst na nagawa nito si Sara Duterte sa harapan ng publiko eh, syempre, yung pananakit po eh. Sara Duterte nanapak. Ito. Violence erupted during a demolition operation de Andres during the time that demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man kita, ma'am. Hindi na may observe ng sheriff na i-contain. Kita proteksyon na lang naman. Yan ang pinaka-worst na ginawa ni Sara Duterte sa harapan ng publiko. Kasi physically nakapanakit na siya. And ang pinaka-kalapastanganan naman sa kapwa Pilipino na ginawa niya, para sa akin po ang pananaw, nung tinureten niya po si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala na sigurong lalapastangan pa dito sa katulad natin na kapwa Pilipino na isang Pangulo ite-threaten mo na ipapapatay mo pati ang asawa nito saka yung former speaker. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Kaya tuloy nasasabi ni Jam Magno na kaya niyang maging coherent, no? Kapag ka nagsasalita, alam yung mga sinasabi. Si Sara Duterte may binabasa na hirap pa. Tapos hindi kayang kontrolin ng emosyon, no? Nagme-meltdown. Ilang beses nag-meltdown si Sara Duterte. Buti nga ngayon kapag bago na siya eh. Siguro napayuhan na ng kanyang mga political advisor. Hindi pa pwede madam yung ganyang pag-uugali. Hindi mo pwedeng gayahin ng tatay mo. Magkaiba kayo. Anong ginagawa mo? Diba? You can't grant interviews because makikita that you are not as charismatic as your father. And just in case you didn't know what charisma is or Natawa ako dun sa comment nung isa na manonood natin, pangit pa siya dyan. Maganda na ba siya ngayon? Sa bagay, may katotohanan naman yung sinasabi ng isa nating manonood eh. No? Sabi nung isa nating manonood mga tol, pangit pa siya dyan. Natawa ako dun sa comment mo Ang dami kong tawa doon, mga 51 billion pesos na tinututukan na ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes Grabe naman, maganda naman, tingnan nyo naman, maganda naman. Sabi nung isa kasing manonood, pangit pa siya dyan. O tuloy tayo kay Jam Magno. Sino ba mas maganda sa kanila ni Jam Magno? Pagtabihin nga natin yung itsura. Si Jam Magno at saka si Sara Duterte. I-switch natin si Sara Duterte. Yan. Si Sara Duterte at saka si Jam Magno. Jam Magno, Sara Duterte. Jam Magno, Sara Duterte. Sige. Tuloy natin ang pakikinig sa DDS na si Jam Magno. charismatic is, it is both confidence and warmth. Both things you don't have. Competence and warmth. Diba? Kasi it's all propaganda. You are all propaganda. And it's not personal. It's the truth. Hindi kita iniinsulto. It's just that I resent you because you couldn't keep your mouth shut.
Mm. You could not wait to be president. Tama. You could not even respect your father even when he stayed. Sabi nila noon, yung mga DDS, si Martin Romualdez gustong maging presidente yan. Sino ang gustong maging presidente pala? Si Sara Duterte. Talaga kayo. Nakita nyo mga to, lahat ng mga potensyal na tatalo kay Sara Duterte, noon pa lamang binibira na nila. Si Rapi Tulfo, binibira rin ng mga Duterte supporter eh. No? Lalo pagka nagkaalaman na kung sino-sino ang mga makakalaban ni Sara Duterte, magsisimula ng kumilos ang mga yan para lamang gibain. Pero after all, hindi na nila kontrolado ngayon ang social media mga tol. Tapos na yung pagmamanipula nila sa publiko sa pamamagitan ng social media. Mulat na ang tao ngayon. Ngayon, kayong mga DDS, ang pag-asa nyo lamang na manalo si Sara, mag-rally kayo sa likod niya, solido kayo, at manalangin kayo na hindi magkaisa ang lehitimong oposisyon at ang administrasyong ito. Kasi once na mangyari yon, katulad nung nakita natin kanina, na pagsasama ng dalawang kulay, pula at pink, tapos na si Sara, wala nang usapan doon. Pag nagkaisa, ang kulay dilaw, pink, pula, which is ang mga loyalista, mukhang ayaw po sa bagay na yon. Pero ako bilang PBBM supporter, and I believe ang mga kakamping, open po sa bagay na yon. Kasi hindi ko na po titingnan ang kulay dito eh. Ang titingnan ko, yung kapakanan ng ating Pangulo sa hinaharap. Kapag ka si Sara Duterte, ako di ako natatakot kay Sara Duterte, pero si Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka naging presidente si Sara Duterte, babalikan nito si PBBM. Mag-isip po kayo mga loyalista sa bagay po na yon. No? Kaya para sa akin, yung most winnable candidate, regardless of color, yun po yung susuportahan ko. Pero syempre, nakadepende yan kung sino ang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos at sa tingin ko kung ito ba'y mananalo o hindi. Kasi kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang mahinang kandidato at tingin ko hindi mananalo kay Sara Duterte, hindi ko iboboto yon. Kahit endorse yan ni PBBM. No? Doon ako kakampi sa talagang malakas ang tsansa na tatalo kay Sara Duterte. Still alive and you're using him every single day. Because if you are not a Duterte, who would you be? You wouldn't even be an exemplary public servant to Ouch. begin with. Ouch! Hindi ka nga naging better mayor than your father. Ouch! Not even close. Ouch! Not even an eighth of an Ouch. inch. Ang sakit. So you expect me to support Grabe. you? Grabe ang real talk dito nitong si Jam Magno, no mga tol? Talagang ni-real talk niya itong si Sara Duterte. I would stand with your father, and I still do. Reading his statement broke my heart. Because the only person to blame for him being stuck there is you. That's why I resent you. That's why I will never support you. And there's so many of us who truly love him that feel the same way. Sabi nung isang tangang DDS, buwisit kayo. Huwag ka kasi manood dito. Nabibwisit ka tuloy. Ayaw lang namin makipag-away kasi hindi naman yan ang karma mo. Nood Sana kayo ng nood. iba Nabibwisit ang tuloy karma kayo. mo. Because if there is one thing I know about your father, makagaba to. And karma, she waits. If you're so confident that you're gonna win as president, good for you. Keep that. But remember, 2 years is still a long time. You can't keep on bullying congressmen to think that, oh, they're gonna follow your lead. You can test it. You can see it. But let me remind you, you are not your father. You are not magical. You are not mythical. All you Mga tangang DDS, di naman ako nagsasalita, si Jam Magno. Bakit kayo nagagalit sa akin? Ang tatangan nyo talaga. Kagalitan nyo yung kapwa nyo DDS. Ay nako mga tol. Maraming salamat sa inyo. No? Tapusin na natin po itong ating talakayan. Inuulit ko, napakagandang sitwasyon yung nakita po natin kanina kung saan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang unang ginang ng Naga City na si Mayor Leni Robredo, ang ina ng
Parang masama yung pagkakasabi ko ang ina ng Naga City na si Mayor Leni Robredo ay nagtagpo, no? At nakita po natin yung pagkakaisa para po sa kapakanan ng mga kababayan po nating Pilipino diyan po sa Naga City at sa Bicol Region sa pangkalahatan. O hanggang dito na lamang. Pasensya na kayo mga tangang Duterte supporter. Nanonood kasi kayo sa akin. Kung hindi naman kayo nanonood sa akin, hindi kayo mapipikon, hindi kayo mabibuiset. Kaya I suggest, wag na kayong manood sa akin. Maliban kung masokista kayo. Alam niyo yung masokista, dahil bobo kayo, hindi niyo siguro alam yon. O hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Bye for now.